Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo matumal ang business po ngayon. Kaya ako po ay napaagang mag-vlog para magkwento po sa inyo ng ilang mga importanteng bagay. Pero bago ko ikwento yung mga bagay na yon, babasahin ko lang itong comment po ni Marvin Gutierrez. Wala nang nagpapagawa sa sasakyan ngayon sa sobrang mahal ng gasolina. Kaya ngayon si Randy nagtitinda na lang ng e-cars. Nilalang niya po yung pagbebenta natin at pag-promote natin ng e-cars or electric vehicle. Hindi lang naman yung Moretti pinopromote ko eh. Yun nga lang, nakatutok lang ako dun sa Moretti kasi siya yung pinakasimple, mura lang din naman siya, at hindi ka matatali sa kasa kapag yun ay binili mo. No? So itong si Marvin Gutierrez, kung nilalang mo yung pagbibenta ko ng e-cars, ako medyo proud po doon. Dahil yan ay magandang trabaho, magandang business yan. At kung papalarin nga po talaga at dumami yung mga nabebentang kotse ng Moretti, no? Baka tayo'y padala ng regalo ni Sir Johnny Chotrani. Ay, Sir Johnny, kumusta ka dyan? Okay, ito po, hindi naman ako nagbebenta ng e-cars. Nagpo-promote lamang po tayo. At kahit kausapin nyo ang Moretti Philippines, yung may-ari niyan, tanungin nyo kung ako ay may tinatanggap na pera dyan ni Cinco. Wala po akong tinatanggap na pera kay Sir Johnny Chotrani sa Moretti Philippines. Tanungin nyo, pumunta po kayo doon, tignan nyo yung mga models ng mga electric vehicles po nila. At kapag ka po ako ay may tinanggap na pera dyan, sa inyo na lang yon, ibibigay ko po sa inyo. Okay, sabi ni Rick Saints, sure ka, mema ka lang. Marvin Gutierrez, mema ka lang daw, sabi ni Rick Saints. Si Gemini naman, ikaw yata ang walang pampagawa, Totoy Marvin. O yan, natotoy ka tuloy. Kasi kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Tignan mo nga, ang dami pa rin namin ginagawa, oh. Hanggang doon. No? Ayan, ang dami namin ginagawa, saktong-sakto. Hanggang doon sa labas, may mga ginagawa pa po kami. Hindi naman kasi matitigil ang talyer. Ngayon, ito mga kapatid. Yung mga gustong mag-change oil, i-message nyo lamang po kami at kami po ay makapagpapadala sa inyo ng langis sa pamamagitan po ng JNT Express. No? May papadala saan namin sa inyo yung mga langis na eni kung talagang kailangan nyo po. Mag-change oil muna kayo kung talagang itatambak nyo ang inyong mga sasakyan na hindi nyo gagamitin. Ngayon, meron pong nagtanong, paano daw po ba ang gagawin nila kung sakaling i-standby nga nila ng matagal ang kanilang mga sasakyan? Ito po, meron po akong sasabihin sa inyo. Ito mga kapatid, yung mga jack stand po na narito sa Autorans. Kung talagang ipaparada nyo ng matagal ang inyong mga sasakyan, lagyan nyo po yan ng mga jack stand, yung 4 na gulong. No? Kailangan nakataas yan para kahit paano po kapag in-start nyo ay pwede nyong ikambyo, umiikot yung mga gulong para naman hindi mag-stack up yung mga bearing yan at maging yung gulong nyo ay hindi po siya maoblong. Kasi importante din po na kapag ini-start nyo tuwing umaga, pinapainit nyo ang inyong engine, mas maganda talaga yung umaandar siya. Para pati yung differential, pati yung transmission, no, at kasabay na nga yung sa engine, ay talagang nagsisirculate yung mga langis. So, ngayon, yung mga jack stand po na yan, mura lamang nabibili yan sa online, 2 piraso, yung mga ganitong kalaki, nasa mga 1,300 po yan, 2 piraso na yon. So kung talagang pagtatagalin nyo, na hindi nyo gagamitin ang inyong mga sasakyan, yan, lagyan nyo po ng jack stand. Malaking tulong po yun para kapag ka ini-start nyo, ay napapagana nyo rin siya na ikakambyo nyo. No? Siguraduhin nyo lang, napatag yung paglalagyan nyo kasi dapat hindi siya yung mabuhay. At ito pa po ang isang comment po mula po kay Alce Yamato. Mas maganda bisikleta. Hybrid man o hindi, mas lalo malaki gastos mo sa mga ganyan, malakas sa kuryente. Sir Alce Yamato, bumili ka muna ng EV kasi hanggang bisikleta ka lang eh. Talagang sa bisikleta, wala ka talagang gagastusin na kuryente dyan. Pero kung talagang ikukumpara mo si hybrid or si EV, full EV sa mga digasolinang sasakyan or mga diesel na sasakyan, mas malaki po ang katipiran at mas malaki ang return of investment mo po sa electric vehicle. Bakit ko po sinabi yung return of investment? Ito po ay kikwento ko sa inyo. Year 2008, bumili po ako ng brand new na Toyota Fortuner. Ang halaga po ng Toyota Fortuner na yon ay 1.4,070,000. No? Napakamahal pa nung panahon na yon, no? Yung 1.4 million ng 2008. Hindi ka basta-basta makakabili kung talagang wala kang maaasahan na panghulog kasi yun po ay hulugan. Ngayon, nahulugan ko yon after 5 years. So gamit lang ako ng gamit, kasama ang maintenance, no? Change oil, lahat yan. So yung buong 3 years ko sa kasa ako, siyempre bayad ka ng bayad yan.
Pati gulong, nagpalit na rin ako ng gulong, nilagyan ko ng magandang sound system, yung aking Toyota Fortuner. Pag maganda sa sasakyan mo, kung saan-saan ka nakakarating, punta ng Baguio City, punta ng Bicol, kung saan-saan, malayo nararating namin. So malaking nagagastos ko, malaki ang nawawala sa akin. After 8 years mga kapatid, kailangan ko na siyang ibenta dahil naglakihan na po yung mga anak ko. Hindi na kasya yung kanilang katawan or yung tuhod nila, nagbabanggaan na doon sa upuan dahil malalaking tao po yung mga anak ko. 4 na lalaki yon. So kailangan ko na siya ibenta at bumili ako ng mas malaking sasakyan. Alam niyo po ba kung magkano ko na lamang naibenta yung Toyota Fortuner na yon? 550,000 na lang po. Magkano ko siya binili? 1.4 million and 70,000 pesos. So parang ang lumalabas doon, lugi ako ng 900,000 pesos. Isama mo pa yung mga binayaran ko sa insurance for 5 years, naka-comprehensive siya, tapos yung mortgage, tapos yung kinita sa akin ng bangko sa hulugan, kasi syempre hulugan yon. O, mas malaki pa sa 900,000 yung nawala sa akin kung tutuusin ha. Pero siyempre ginamit ko naman yun, napakinabangan ko. So, isama mo yung kinita sa akin ng bangko, yung mortgage, yung insurance, siguro ang nawala sa akin doon ay umaabot ng mga 1.2 million. 1.2 million after 8 years po na ginamit ko yung Toyota Fortuner. Ngayon, kaya ko lang naman sinasabi sa inyo to, ikinukumpara ko doon sa mga nagsasabi na kapag bumili ka ng electric vehicle at nasira yung battery, ay para kang bumili ng bagong EV. Di ba? Kasi yan ang maraming sinasabi nila. Hindi rin naman ganun katotoo yun. Kaya lang kasi nung bago-bago pa itong mga EV na to, talagang napakamahal ng battery. Kaya after 8 years, kung ako po ay nalugi ng 1.2 million doon sa Toyota Fortuner na binili ko, parang ganun yung sinasabi nyo. Kapag bumili ka ng isang brand new na sasakyan, talagang after 8 years or after 10 years, napakalaki po ng depreciation. Talagang bumabagsak po ang halaga niya na para bang nasiraan ka ng battery sa iyong electric vehicle. O, di po ba? Doon pa lang maikukumpara nyo na yon. Pero dito sa electric vehicle, etong maganda. Kapag bumili ka, kahit ano pang modelo yan mga kapatid, kahit na ano pang modelo ng electric vehicle, kahit yung high-end pa, kahit yung low-end pa na electric vehicle, wala kang malaking maintenance dyan. No, yung mga hybrid, siyempre, may maintenance yan dahil meron pa rin yung makina, meron pa rin yung change oil, no? Marami ka pa rin ayusin dyan, may mga spark plugs pa rin yan. At yung mga, kung ano yung mga pinapalitan nyo sa inyong mga internal combustion engine, meron yung hybrid. Samantalang yung full electric vehicle ay wala. Kaya kung halimbawa, sa loob ng 5 taon, hindi nasira ang baterya mo, no? Aba, napakalaki ng tipid mo. Kasi sa totoo lang, ang electric vehicle, sa ngayon parang 1 kilometro mo, 1 peso or 2 pesos lang ang nagagastos mo sa 1 kilometro na tinatakbo mo. Kaya nga yung Moretti na 330 kilometer range ang kaya niyang takbuhin, yung Conserva, 330 kilometers, ang Baguio 240 lang. Ibig sabihin, makakarating ka sa Baguio City, yung isang full charge mo nung Moretti po na yun na Conserva. Teka, pasok mo muna rito, sige. Ito, binuhay ko na po yung ating owner. Nakakarag-karag. Baka ito ay mai-convert natin ng electric. Sige. Palyado May sirang spark plug yan. Mga kapatid, ang kagandahan lang kasi sa mga electric vehicle. Halimbawa, pupunta ka nga ng Baguio, sabi ko sa inyo, 240 kilometers. Yung Baguio, kung ikaw ay dadaan ng Cannon Road. Doon sa paakyat, medyo kukonsumo ka ng mataas na porsyento ng charge ng battery mo. Siyempre, bago ka ngayon umakyat talaga doon, ay mag-charge ka muna sa baba. Pwede ka namang mag-charge sa mga malls, no, para makargahan mo yung EV battery mo. Pero ang isang maganda dyan, habang ikaw ay nasa expressway, lahat ng mga electric vehicle na yan, habang ikaw ay nasa expressway, kapag ka inalis mo ang paa mo doon sa accelerator, gumagana yung regenerative braking system. Nagkakarga po siya habang ikaw ay bumabiyahe. Hindi katulad ng mga ordinaryong mga sasakyan, hindi po yan nakakatipid ng gasolina. Habang iyan ay umaandar, tumatakbo ka ng mga 80 kilometers per hour, talagang gasolina ang nauubos doon or diesel man. Ang kagandahan sa electric vehicle, kapag ka gumagana yung regenerative braking system, nagkakarga ngayon yung battery mo. So ito ang gagawin nyo. Kailangan, kapag po kayo ay biyabiyahin ng malayo, dapat talaga dyan pinaplano. Ngayon, meron pang isang tanong ito babasahin ko po sa inyo. Ito po yung tanong ni Efraim Lopez Jr. Karandi,
Paano po kung magbiyahe kami ng malayo, tulad po ng Pangasinan or Bicol po? Paano namin magagamit ang full electric vehicle? Kaya po ba ang long driving po? Ito po mga kapatid. Alam niyo po, pagka kayo ay nagpaplano na bumili ng inyong electric vehicle, tulad nga po ng mga nakaraang vlogs ko, dapat sakto po sa pangangailangan nyo. Itong mga Moretti na yan, na maliliit, yung mga VinFast na yan, hindi yan pwede doon sa talagang long range, yung pa-Bicol ka. Ilang kilometro ba ang Bicol, Glenn? Sa Naga. Ilan yan? Mga 550 kilometers yata yan. No, Antipolo to Naga, mga ganon. Paano kung Legazpi ka pa? Napakalayo nun. Samantalang ang dala mong electric vehicle, ang range lang niya ay 330 kilometers, yung Conservas. May mga electric vehicle na para doon sa ganong sobrang layo na mga range na kaya niyang takbuhin. At yun nga, yung mataas ang kanilang kilometer range na natatakbo. At yung mga batteries po na ginagamit dyan, yung DC to DC charging na battery, yan ay nakapagkakarga sa loob lamang ng 30 minutes. Siguro, yun yung pinakamabilis or mas mababa pa doon, ay nakapagpo-fully charge po yung mga batteries po niyan. Kaya lang, mahal nga po yung mga ganyang klaseng electric vehicle. Ito pong mga ipinapakita ko po sa inyo na brand ng Moretti, ito pang city driving lang din talaga to. Pero doon sa 330 kilometers range na natatakbo ni Moretti, pwede kang makauwi ng Bulacan o Baliwag Bulacan dyan sa aking hometown, pabalik ng Manila dito sa Antipolo, baka hindi mo pa naubos yung karga ng iyong baterya. So, plaplanuhin nyo po yan. At ito pa po mga kapatid, ang isang comment na babasahin ko po sa inyo. Lahat naman ng YouTuber mabibili ng sponsorships. Pero sana lang, yung bagay naman sa concept ng channel. Tulad niyan, EB at Moretti na palagi ang videos. Pero imported lang naman ng kakilala. O, yung kakilala, in-import lang daw po nung kakilala ko, si Sir Johnny Chotrani. Okay sana kung pag may parts na nasira, talyer ni Autorans ang gagawa. Siyempre, kapag bumili ka ng Moretti or yung mga VinFast na yan, pati yung BYD, kapag nasira yan, siyempre, ang bibilhan mo ng parts niyan, yung nagbenta sa'yo. Ngayon, dahil sa binili mo ng bago yun, under warranty yun, kung ilan man yung warranty ibibigay nila, 3 years or 100,000 kilometers, doon ka lang talaga magpapagawa. At kung masisira yung electric vehicle na yan, siyempre, sagot yun nung may-ari ng Moretti na sinasabi mong in-import lang ng kakilala ko. Ayun nga, si Sir Johnny Chotrani. Ngayon, pag nasira, talyer ni Autorans ang gagawa, okay lang, wala pong problema yon. Ngayon, sabi mo, lahat naman ng YouTuber mabibili ng sponsorships. Sabi ko po, doon sa unahan ng vlog ko, kapag ka pumunta ka sa Moretti, no, kausapin mo si Sir Johnny, kausapin mo si Sir Neil Brillantes, kapag ka mayroon silang sinabing ako'y binayaran, or makapagpakita sila ng resibo na binayaran ako ng Moretti, sa aking pagpopromote ng Moretti, sa'yo na lang yan. Ibibigay ko sa iyo yan, kung kahit magkano man yan, kung 100,000 yan, ibibigay ko sa iyo yan. Sapat na sa amin yung kinikita namin sa viewership sa YouTube. Ngayon, kung merong iba na nabibili ng sponsorships, hindi po ako yun. No? Wala po kayong makikita na binabayaran ako ng Moretti. At ito pa po ang isa, si Healthy. Healthy. Ito sabi niya, naku naman, itong matanda, nagbebenta ng EV. Tigilan mo, daldal. Gasolina, bababayan. Manang-mana ka dyan sa Malacanang Wala daw krisis ngayon, nagsalita yung presidente, may krisis na, gagawa siya ng crisis committee. No? Paano bababa ngayon ng gasolina? Wala nga tayong makuha. At ngayon, namumroblema itong gobyerno natin kung paano niya ngayon masusustain itong pagpasok ng mga petroleum products dito sa Pilipinas. Kapag huminto na ang gyera, ilang panahon pa yan, kailangan mo nang makarecover ng mga pinasabog na yan na nagpuproduce ng langis bago bumaba ang presyo ng gasolina. At hanggat hindi sila nakakabawi, hindi babagsak, hindi bababa ang presyo ng gasolina. Itatak mo yan sa utak mo. Hindi yan ganun kasimple. Kaya tumataas ang presyo ng gasolina ay dahil sa giyera ngayon diyan sa Middle East. Kaya malabo yung sinasabi mong bababa ang presyo ng gasolina. Kaya nga, nagpo-promote tayo, ikinikwento natin, ini-explain natin ang kagandahan ng isang electric vehicle. Na kahit pa sabihin yung tataas ang presyo ng kuryente, itataas ng Meralco dahil ang ginagamit din naman nila sa mga power plants ay ang mga diesel fuel na yan. No? Yung nagpapagana ng mga generators diyan po sa mga power plants natin ay galing sa petroleum products. Talagang magtataas din talaga ng kuryente sa mga susunod na panahon. Pero hindi katulad nitong gasolina at diesel na hindi pa naman talaga kailangan magtaas, ay nagtataas na po ng presyo.
itong mga nagbebenta ng gasolina at diesel. Sinasamantala po nila yung mga nangyayaring kaguluhan, yung mga nangyayari ngayong problema sa buong mundo. Pero sa electric vehicle, tumaas man ang presyo ng kuryente, pero kung meron ka namang solar power na magagamit mo, libre kang makaka-harness ng power, ng energy sa iyong solar system. Yun nga lang yung mga hybrid, sorry. Kasi kung walang laman na gasolina ang tangke ng hybrid mo, hindi mo rin yan magagamit. Kaya choice nyo po yan, mag-isip kayong mabuti kung anong models or kung anong type ng electric vehicle ang inyong bibilhin. Ayun, mga kapatid, dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina, ito pong owner type jeep po na ito, papalitan natin ng karburador ng 3K, no? Yung Toyota na 3K. Kasi napakalaki ng karburador po nito, malaking makina po kasi ito, 13T po yan. Talagang ito ay lumalamon ng gasolina. Pero dahil sa kailangan pa rin talagang magamit itong owner type jeep na ito, kailangan pa rin nating palitan ito ng karburador para tumipid-tipid naman po ng konti. Mga kapatid, salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Pag-aralan natin ang lahat ng bagay. Lalo na ngayon, nandito tayo sa sitwasyon na nagkakaroon talaga ng napakalaking kaguluhan sa buong mundo. Itong krisis na ito, araw-araw ay malaki ang ipinagbabago at papunta siya sa hindi magandang sitwasyon. Kaya po, lahat ng pwede natin gawin para makitipid tayo sa gasolina at sa diesel ay gagawin po natin. So, una na nga pong sinasabi natin, kailangan nakatune up ang inyong mga sasakyan sa mga ganitong klase ng sasakyan. Tinutune up po talaga yan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pakisubscribe po at pakipindot din po ang notification bell, pakilikes at pakishare po ang aking mga videos. Doon po sa naiinis sa akin, nagagalit sa akin, thank you pa rin at nanonood po kayo ng aking mga video. Salamat po, magandang hapon sa inyong lahat.